Okay. Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang Pambungad. Ako po si Ado Paglinawan. At narito na po ang ating secretary. Magandang hapon po, Paligado. At magandang hapon naman muli sa ating mga mahal na mga kababayan na naghihirap pa rin. Lalo na maghihirap ang taong bayan kung ang pipiliin ng ating mga elektor nitong darating na eleksyon ay mga mandurugas, mga ano ba yun, oportunista, mga corrupt, at ano pang mga description dyan na lalong sasama ang ating gobyerno. Pare, nabalitaan mo ba na itong maisog na sana tinitingala natin nung unang-unang araw ng ikangay pag-rally at dinaluhan ng napakaraming tao doon sa Davao. Sa Davao. Nandun tayo. Ay mukhang nagiging wala nang saysay. Dahil sa mga nakalap kong mga informasyon, lalo na sa mga naging dating membro niyan, ito ay nagiging instrumento at behikulo na lamang ng isang tao na kampanya ng isang tao? Sa kampanya ng isang tao dahil kasabwat niya yung tao na pinagkatiwalaan ng ating dating Pangulo. Na dating komunista. Nasakote niya. Nasakote nitong dating komunista at mayroon palang agenda na gagawin niya ng platform para magiging malunsad or ma-launch ang isang ambisyoso na tao. Ang pangalan nitong tao na ito ay Vic Rodriguez. Okay. Sino ba itong Vic Rodriguez na ito na ngayon parang hinila niya ang maisog which represent President Duterte. Hinila niya for himself nowadays. With the help of this isang kilusan which is identified to his kakumbuya o kasabwat, kakuntsaba para sirain ang pinatunguhan ng ating mga taong bayan sana sa people power. Na nawala ang maisog pero nabuhay ang maisog parang private property na ni Mr. Vic Rodriguez kasi parati na niyang ginagamit ang maisog para sa kanyang kampanya. Nung pumasok tayo dyan parang ang direction natin is to establish a one opposition movement. Yes. For against as a fiscalizer to the fiscalizer and an eventual vehicle to people power. People power in the sense that made Cory Aquino and made Gloria Macapagal Arroyo assume the presidency of our nation. But what happened? It was hijacked by this Vic Rodriguez, yung maisog. Naging PR campaign niya. And makikita mo, yung mga tauhan nitong isang dating komunista, ayun ang naglo-launch ng kanyang nagpa-prop up. Pero sino ba itong Vic Rodriguez? Bakit siya napunta sa opposition when
there is really no logical reason why he should be an opposition. Unang-una, pakinggan mo itong interview niya kay Carmina Constantino. Ano bang relasyon nila ni Marcos? Okay? They are best of friends. And you heard it from his mouth. So ito, pakinggan natin. Alam niyo ho ba na ito'y magiging plataforma para siraan ang dati niyong boss na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? I don't think nasiraan. Well, me personally, I did not come there para siraan ang aking kaibigan. Sabi ko nga kahapon sa isang panayam, ang pagkakaalam ko hanggang ngayon magkaibigan kami. At wala kaming pinag-awayan, wala kaming diferensya, at wala kaming hindi pinagkaintindihan. I was there as a Filipino. And again, because I am not for sale. Again, sa tingin ko, Carmina, ikaw rin. Kasama ka rin sa masigit na nakararaming not for sale. I am not for sale. Maniwala ka ba? Dito sa tao na to? Ang tingin ko, sold na siya. Sold na ba to? Anyway, ganito, mga kababayan. Sinasabi niya, they are best of friends. Wala silang pinag-awayan. So, can you trust this guy na sumali dito sa movement against Marcos, against the downfall of Marcos, movement against the a movement that is asking Marcos to step down, to resign, and yet nandyan siya, nakikihalubilo, as if he's part of it. But have you ever heard him say, paring Ado, that Marcos should step down, or that Marcos alis dyan, or Marcos resign? No, in fact, on the contrary, meron akong clipping, may video ko na siya mismo ang nagsasabi na hindi niya pababagsakin si Marcos. Ang hakbang ng maisog ay hindi ho nananawagan ng pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. So, what is he there for? Hindi ba kaya, ito, spy, pakawala ni Marcos para tiktikan ang opposition, para dahil best of friends pa rin sila, nire-report niya ang mga activities ng opposition para na-anticipate ni Marcos ang mga galaw ng opposition. Hindi ba kaya ito, isang tao na ito ay sisirain ang opposition by means of his being ikangay pakawala ni Marcos? Hindi kaya yan ang purpose talaga na bigla na lang siyang, can you imagine an executive secretary? He was fired by Marcos, not because Marcos hates him, or in fact Marcos loves him so much, but Marcos, hindi lang mahindian ni Marcos ang asawa niya kasi nakipaglaban ito si Vic sa asawa sa pag-a-appoint ng mga opisyal sa gobyerno. Marcos has to choose between his best friend and his wife. That's why he admitted that they're still best friends. So how can you be in a group that is causing the downfall of your best friend? Ikaw ba ay makaka-accept niya na yung best friend mo ay ma-people power ng mga taong bayan? When you even say, I'm very proud to say, na ikaw ang kingmaker, meaning to say, ikaw nakapagpanalo kay Marcos. Napakakapal naman ang mukha nito. Paring Doon medyo nagkakaroon siya ng credibility gap dahil alam naman ng taong bayan na si BP Sara ang kingmaker ni Marcos. Oo, tapos ngayon sasakay sa opposition, hinihikayat niya na yung maraming Duterte loyalist, DDS ay boboto sa kanya. As a matter of fact, this guy even used the Maisog and the DDS to buy his book, and made money out of it.
And nagmamalinis daw ito eh. Pero mayroong sinasabi si yung dating finance undersecretary who is a very keen observer and a very bright I think she's a professor of the UP University of the Philippines. Mayroong nire-reveal na napaka-dark malalim na galaw nitong si Vic Rodriguez. Ito, pakinggan natin si Shelo Magno, mga kababayan. Kasi baka maguyo tayo bumuto dito sa tao na ito, pretending to be the opposition, pretending to be with Maisog, pretending to be sasama-sama sa ating mga rally sa Liwasan, sasama-sama sa ating mga rally sa pero ang role pala niya ay nagre-report kay Marcos sa mga galaw. So, ito, bakit siya manatili kay Marcos? Why is it that he will always stick with Marcos? Because his family, according to Shelo, is making so much money. Even when he was already fired by Marcos. Look at this, mga kababayan. Hindi nyo napapansin ito. Hindi nyo napakinggan ito. Ito, gusto maging senador. Tingnan mo. Ang galing-galing ng forma. Pero when you look at the inner side of him, you'll find out what he really is. Pakinggan natin si Shelo Magno. Siya, diba? Executive Secretary ni BBM. Pero for a very short time. Ano ba yung mga naging ano? Mas matagal pa pala yung tinagal ko sa Marcos administration sa kanya, no? Kasi naka 1 year ako eh. Siya, ilang buwan lang. 79 days lang siya. 79. And to think siya yung spokesperson ni BBM. And he's been a lawyer of BBM since nung natalo sila as a vice president. Abogado siya ni BBM. Pero yung mga malaking issue sa tinapon sa kanya ay yung sugar importation. Actually, very interesting yun. Kasi una, diniin doon yung mga USEC at saka yung mga technocrat natin sa DA. Tapos eventually, kinlear sila ng administration na walang irregularity on their side. So, nalipat yan lahat kay Vic Rodriguez. Yung pag-i-issue ng memorandum circular para magkaroon ng importation ng sugar. But, babalikan natin yung issue ng sugar na yan one time. Very, very interesting yan eh. Pagkatapos yung mga, syempre naging controversial yun yung pag-alis sa kanya at kung executive secretary siya from chief of staff to ano ba talaga yung position niya sa administration, yung conflict nila. Nakalagay naman pala to dun sa kanyang book na hindi ko pa binasa. May nag-post lang online na may conflict sila ni First Lady sa appointment ng mga military sa government. Okay. May libro po siya called Kingmaker. Oo. Kung gusto nyo mas malalim na daw coffee table book lang daw yun eh. Sabi ng mga nakakita. Hindi naman, nakita ko nakita siya. mo na ba? Yes. May text ba? Merong text. Actually, nung nakita coffee table book po, glossy na maraming pictures. Kaya hindi naman. May text naman siya. Kaya nga sinasabi yung conflict with the first ladies very prominent doon sa book. Pero kasi natawa lang ako nung nakita ko yung niya na kingmaker yung kiniklaim niya sa sarili niya. Parang feeling ko naman yung mga Marcoses have been known for a long time. Parang masyadong too much credit naman to himself na siya yung kingmaker ni BBM. Sorry, natawa ko doon. But dito po papasok yung naalala ko sa mga comment sections ng YouTube kasi na bakit daw dinidiscuss yung mga kamag-anak hindi naman sila yon kamag-anak nila. Alam niyo po, sa pag-disclose ng mga conflict of interest, sa SALN lang tinatanong, may kamag-anak ka ba? May iba kang kamag-anak sa government. Kasi yung mga kamag-anak na yan, dyan pumapasok ang conflict of interest. So ito po yung nahanap natin diniscuss po to ni Alex Magno sa isang column niya. Ito palang reclamation dito sa Manila Bay. Isa lang ang may kontrata ng mga buhangin dyan sa reclamation na yan. Ito yung Golden Sands. No?
Imagine nyo yung monopolyo na ikaw lang ang magsusupply ng buhangin dyan sa reclamation. Laki ng kita niyan. At sino yung may-ari ng kumpanya na to? Pwede nyo pong i-google kasi galing naman to sa isang news report. At sa column ni Alex Magno. Sino yung may-ari ng construction? Yung Golden Sands. A major shareholder of this company ng Golden Sands ay si Halri Construction, owned by the Halili family of Santa Maria, Bulacan. Sino yung Halili family? Si Sel Halili na wife ni Dennis Trajano. Pakinggan niyo po kasi parang matrix to. So si Sel Halili, asawa ni Dennis Trajano. Si Mia Halili na asawa ni Edwin Rodriguez. Okay? So yun yung mga member ng family na yan. At si Edwin Rodriguez ay kapatid ni Vic Rodriguez. Si Trajano naman ay associate sa Archipelago Philippine Ferries Corporation. President. Associate siya ni Christopher Pastrana. Si Christopher Pastrana ay yung in-endorse ni Executive Secretary na maging head ng Philippine Ports Authority pero hindi natuloy dahil may conflict of interest. Itong so balikan natin si Pastrana ay may-ari ng FastCat. At yung FastCat ay may utang sa Department of Transportation na 132 million. Pero pinapa-appoint siya ni Vic Rodriguez bilang head ng Philippine Port Authority. Pero siya may-ari ng FastCat. Diba? Talk about conflict of interest. Tapos itong si Pastrana ay associated kay Trajano na asawa ni Halili na may-ari nitong monopolyo ng pagtambak ng buhangin sa Manila Bay. At yung asawa ni Trajano Dapat dito ka nag-graph. dapat may drawing. But next time maglalagay na ako ng whiteboard. So, yung asawa ni Trajano ay kapatid ng asawa ni Vic Rodriguez. So, they belong to one family, one friendship, no? Kaya po, importante na dinidiscuss kung sino ba yung mga kamag-anak at mga kaibigan. In short, okay, itong mga buhangin na tinatambak sa Manila Bay, may monopolyo yung isang kumpanya sa pagsusupply niyan. At ang major shareholder ng kumpanya na yan, yung isa doon ay asawa ng kapatid ni Vic Rodriguez. Okay? Yung isa naman ay kaibigan ni Pastrana na pinapa-appoint ni Vic Rodriguez as head ng Philippine Port Authority. Yon, so nakita nyo na yung link doon sa monopolyo ng pagsusupply ng buhangin. You may not know it, but we should be thankful to Cielo Magno na nire-reveal nila ito. Kasi, unang-una, there is this guy na sinipa daw ng Malacanang. But is still claiming to be the best friend of the president. Ang away lang naman nila, versus the First Lady. But walang karason-rason yung away, kundi dahil sa greed in terms of appointing people. And binention nga ni anong pangalan nito? Cielo Magno, na yung Pastrana, yun ang pinakauna na inappoint ni Vic Rodriguez. He accommodated first the relatives or friends of his family or brother. And he has continued to make friendship with Marcos. Hindi niya pwedeng sabihin kay Marcos alis dyan, Marcos resign. Wala pa tayong naririnig sa kanya. And yet, he's claiming to be part of the opposition. He's claiming that he's against Marcos, pero puro pahaging. Wala siyang sinasabi na si Marcos, dapat nga, kung tinanong siya, bangag ba si Marcos? He should have been the first one to say, yeah, totoo yan, na ganun yan. Kasi, araw-araw kami magkasama, alam ko yan na gumaganon. Tapos yung Pastrana, nilagay niya.
In spite, kung mabuting tao to, bakit mo uunahin yung mga kamag-anak mo or mga kaibigan mo? Tapos, bakit ka nagkikialam sa appointment? When you are only, the appointing authority is the president. Dapat, siyempre, asawa ng Pangulo yan, nagkikipag-conflict ka. Di ba? Paring Ado. Tapos, andyan ka ngayon, sakay ka ng sakay sa oposisyon. Speech ka ng speech. Pero, sabi ng karamihan, bakit wala tayong nadidinig sa kanya na may sinabi siya against Marcos? So, paano ka magiging... The head of the government na gumagawa ng kabulustugan is Marcos. Tapos, ikaw, nasa opposition ka, who is asking Marcos to step down, who is asking Marcos to resign. Pero, nandyan ka. You're using the opposition as your platform. Ang nag-ambisyon ka na magiging senador. Tapos, ang nag-promote ng iyong candidacy is a certain Pinpin who happens to be the sidekick of this friend of yours na dating komunista na ginugulo yung Maisog. Maisog should have stood for or should have stand for the real opposition that would bring the people to the promised land, which is EDSA, which will create the people power. Hindi ba nakakahiya yun? Naghalatang halata ka na nandyan ka, tapos here you are running for senator, tapos ang masama nito pare, ginagamit niya si Duterte na pag ganun-ganun pa, magpapa-endorse pa. But ang maraming nagsasabi na pagkawala ni Marcos yan, lahat ng mga galaw nire-report yata niyan doon sa Malacanang. Kasi ganun sila ni Marcos Best friend. Ang nakakalungkot dito dahil sinuportahan natin na Maisog at its onset. Yes. Ay nawala na Maisog ngayon sa equation ng... dahil pinatay nila. Pinatay nila. Kasi all along, ang purpose lang pala na inano nitong tao na nandyan sa katabi ni Marcos. By the way, pare, may nagsabi sa akin na ito palang tumitira kay Sara Duterte, itong Yusek Mercado. Tao pala ni Ibasco yan. In fact, ano yan? Yusek yan ni Ibasco at yan ang kanyang executive director nung si Ibasco ay nasa Malacanang. Anong posisyon ni Ibasco sa Malacanang? Cabinet Secretary, di ba? So, siya ang executive director ng CABSEC. So, ibig sabihin, itong Ibasco ay tumatraidor na ngayon kay Pangulong Duterte. At ang kanyang Diyos ay si Vic Rodriguez na. Mayroon bang ganyan yan dyan? Mayroon ba silang exchange? Is it... Kasi napakayaman dito yata mga di ba? Ano yung monopoly of sand in millions yan. At bakit hindi napalitan yan? Marami daw violation yan. Because that's why Vic cannot hit Marcos kasi yung mga kamag-anak niya mawawala ng are raking it in government until now. In fact, kung hindi gumalaw si Abalos, yung kanyang pina-appoint na tao doon sa MMDA, may usapan na yan. Magkaibigan sila ni Mike Defensor. Si Mike Defensor sana ang papalit doon. Tapos, ang deputy, yung kanyang kapatid, who was the campaign manager of Mike Defensor. When Mike Defensor ran for mayor of Quezon City. Nothing to do with Mike. He's a good friend of mine. But I'm just emphasizing itong mga galaw ni Vic Rodriguez na
niloloko at ginugoyo lang niya ang mga DDS. When in fact, ang puso nitong si Vic Rodriguez, mga kababayan, ay talagang nandyan nakatatak si Marcos Jr. sa kanyang puso. So, mag-ingat po tayo, mga kababayan, dito sa Vic Rodriguez na ito. Kasi ginagamit po tayo. In fact, maraming tumatawag sa akin, Boss, paano yan? Nakabili kami nitong libro inaagawan niya ng papel si Inday Sara naguyo kami na bumili ng libro, pero siya daw ang nagpapanalo kay Marcos. Pwede ba yan? Paring Ado? Hindi ba? Kung wala si Inday Sara, hindi naging Vice President, manalo ba si Marcos? Para bang hindi makikilala si Marcos, sabi nga ni Cielo Magno, kundi dahil sa kanya. Samantalang matagal na mga Marcoses. Pinagtatawanan na siya ni Cielo Magno na Kingmaker at saka yung kanyang libro, coffee table, coffee table book. Tapos sumugod siya sa Secretary, sumugod siya sa Veterans Memorial Hospital. Took advantage of the situation there. Pero yung mga succeeding events sa EDSA, absent na naman siya. Hindi, sumugod siya sa kay Inday Sara para magkapapel kasi maraming tumitingala kay Inday Sara. Para mabutuhan siya, sasakay siya kay Sara. Pero deep inside him, ang humihimo kay Sara is his best friend. Pero hindi siya makapagsabi, mga kababayan, Marcos, alis dyan. Marcos, resign ka. Why? Because pakawala siya ni Marcos. Mamaya niyan, pagka nagsabi siya niyan, in fact, dinidale ko siya na for once and for all, sabihin mo kung bangag ba si Marcos o hindi. Sabihin mo, Marcos, alis dyan. Sabihin mo, Marcos, resign. Masabi mo ba yan? Mr. Vic, masabi mo ba yan sa taong bayan? Or sakay ka lang sakay kasi may ambisyon ka na maging senador, pero deep inside you, sasakay ka kay Inday Sara, pero ang puso mo na kay Marcos, at si Marcos is the one that is treating badly Inday Sara. Anong klaseng tao yan, ganun klare? Ako'y nalulumo. Masyadong oportunista. Nalulumo ako dahil noong November 30, nag-schedule ang maisog ng rally dyan sa Liwasan Bonifacio. Ay, nilangaw. Na-overtake ka ng Makabayan Black. Tapos mayroon pa daw isang pero asawa daw nung isang sa PDP laban. Isang tumaba na nga itong asawa nito na alam ko bakit masyadong mataba, siguro marami nang nahakot, no? Tumawag daw itong husband, pinapaalis ang kinukuha yung mga tao na nasa EDSA, pinapalipat doon. Ano ba ito? Siguro na-akit na rin ni Vic Rodriguez itong mga tao nito. Wala kasi nilangaw yung maisog sa... So, yun po mga kababayan. I mean, I'm willing to have a debate with any one of you on this issue. Pero wag lang sanang gamitin ang ating mga tunay na oposisyon. People who sacrifice their lives to call Marcos' attention on what's going on with our country. So, yun po ang issue natin dito. So, well, we're willing to have a debate, to answer questions, to ako po, I'm not someone for nothing to have been the political advisor of President Duterte. I have always protected the President. Pero there are people around him na pabigat. Pinapaikutan lang ang ating Pangulo. Kunyari, advice sila, kunyari. Pero what happened? Ginulo ang objective ng ating mga kababayan towards
EDSA. Ha? Oh. Tapos, kinuha yung mga tao purportedly para gumawa ng platform for political, para yung isang tao na, ewan ko kung nagkaayusan dyan, ay gagawing senador using the Maisog platform. What a shame is that? Yung mga kasama niya sa Maisog, wala rin siya. Si Chong, si Glenn Chong, si Harry Roque. Oh, Harry Roque, in fact, told me a lot of things. His disappointment with these people. Oh. Diba? Yun po, mga kababayan. At dito na lang po tayo. Paring Ado, say your last piece. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at ang YouTube channel ko po at Ado Paglinawan. Maraming salamat po, Iparas kay Paras.